Hello, good morning once again mga lalabs, mga bayots. Pag-uusapan po natin itong trust and approval ratings ni VP Sara at saka ni Bongbong Marcos na kung saan ang trust and approval rating ni VP Sara ay of course siyempre tumaas. Nag-i-spaghetting pataas yun. At ang kay Bongbong naman ay nag-i-spaghetting pababa. So ayon dito sa Pulse Asia, ngayong araw na to ng 16 ng Marso. Balita ito ni Ilalyn de Vera Ruiz, March 16, 2026, 9:46 AM Pilipinas time. No? So, ayon dito, 44% of Filipinos distrust Marcos. Mabuti na nga lang mayroon pang 44% si Bongbong Marcos na walang tiwala ang mga tao sa kanya. Kung ako yun, talagang i-zero ko rin na talagang tuluyan ng wala talaga. Tapos, 54% naman ang may tiwala kay VP Sara sa first quarter ng 2026 Pulse Asia. Nearly half disapprove of President, majority approved of Vice President. So, ayon dito sa survey, as of February 27 hanggang March 2, 2026, Philippines raw percent. Itong sa top national government officials, ito kay Bongbong Marcos lang ang ano natin kay VP Sara, no? Na si Ferdinand Marcos ay yung kanilang aware, approval, 36%. Tapos, yung undecided kay BBM is 18%. Tapos, yung disapproval is 45%. Tapos, kay VP Sara naman, ang approval niya is 55%. Undecided 18%. So, parehas sila. Tapos, yung disapproval kay VP Sara ay 27%. Kaya ganun ang kanilang bilang. So ngayon mga lalabs, mga bayots, pasalamat na nga lang may ganito pang approval si Bongbong Marcos. Nakakuha pa rin siya ng 44% lalo na ngayon. Sa kung saan ay maraming magrarally. Magkaroon ng rally sa Pilipinas. Itong mga magkakaroon ng transport strike. Hindi pala strike, rally. Dahil sa yun na nga, pagtaas ng presyo ng petrolyo na walang tawag dito, solusyon si Bongbong Marcos at kasabay pa ng pagtaas ng presyo ng langis sa Pilipinas, sumabay din itong kaibigan ni Bongbong Marcos na Meralco. Taas din kaagad siya ng presyo ng kuryente at of course, taas pamasahe. At lahat na, pati bilihin ngayon, nagsitaas din dyan sa Pilipinas. Kaya marami ngayon ang nag-strike at yun, dahil sa taranta ng kampo ni Bangag, nagkaroon na ngayon, nagkaroon na ng mga barbed wire, mga razor, tinakpan lahat, maraming mga area ngayon na tinatakpan, hinaharangan na ngayon para hindi makapasok o makapunta sa Malacanang Palace ang mga rallyista. Natatakot mapatalsik si Bongbong Marcos. Ayan. Kamakailan din ay itong source ng Tanger, no, na survey ay nag-number 1 din si VP Sara bilang isang kandidato pagka-presidente sa 2028 na kung saan ay nakakuha siya ng 48.4%. Tapos itong si Leni Robredo, nakakuha siya ng tawag dito, pangalawa si Leni, 28.9%. Kaya siya ngayon ay balik na naman siya sa kanyang dating gawa. Pasakay-sakay ng bus, basa-basa libro, tapos pasakay-sakay ng tricycle. Ganyan din naman yung ginagawa niya dati, diba? Nung pagkaupo nga niya yata, nung kakaupo lang niyang vice presidente, nag-abang siya ng bus doon sa NLEX ba yun?
or sa EDSA, basta somewhere ganyan. So, balik na naman siya sa dating gawa. Kapag tatakbo si Lini sa mataas na posisyon, yun yung kanyang mga ginagawa, no? Sumakay na ng bus at tricycle dahil para i-portrait na naman sa mga tao na siya ay karapat-dapat maging presidente dahil simple, kung ano-ano din. Diyos ko, mga style, bulok. No? So, pumangatlo si Risa Hontiveros, nakakuha ng 3.7%. Pang-apat si Chis Escudero, kung saan ay meron siyang 3.5%. No? Tapos John Vic Remulla pang-lima, 1.4%. So, wala dito si Rapi Tulfo. Saan si Rapi? Masarap ukrain ngayon si Rapi Tulfo dahil doon sa nung December. Ang daming mga babae doon na mga mga bayaran na sinusuhulan para magsuot ng sasayaw-sayaw sa harapan ni Tulfo. Ganyan, no? Lalabas yan. Tapos yung kanyang anak na tawag dito, uminom ng alak, nagparty sa Amerika na may kumastos ng 7 million. Makakalokay yan. So, wala. So, dito mo makikita ngayon mga lalabs, mga bayots, na pinagsama ang ratings ni Leni Robredo, Chis Escudero, Risa Hontiveros at John Vic Remulla ay hindi pa rin sapat. Dahil ito ay 37.5% lamang. So, mataas pa rin si VP Sara. At tataas pa yan sa mga darating na araw, lalo na ngayon na kung saan ay si Gloria Arroyo ay nagsalita na ang suporta ng Lakas CMD bilang siya pa rin naman ang chairman emeritus ng Lakas CMD partido na yan. At yun, nakikisabit lang naman diyan sa partido na yan si Martin Romualdez at baka ilang araw lang isisipain na yan siya dyan sa Lakas CMD. Pinakulong pa nila si Bong Revilla na kung saan imbis na si Martin Romualdez ang magkulong saka si Bongbong Marcos at Saldico, abay si Bong Revilla ang pinag-initan. Diba? Ginawa nilang sacrificial lamb si Bong Revilla na kanilang kaalyado sa partido. Ipinagkanulo ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. So, darating ang araw, dahil nga sinasabi ni tatay na there will be a day of reckoning. So, ito na yun. Kapag magiging presidente si VP Sara, ayon sa kanya sa interview ng media, mga reporters ay sa kanya, yung inaatake siya personal, kanya daw yun. Hindi siya magtatanim ng galit doon. Pero sa lahat ng mga tao, ng mga politikong may kasalanan sa taong bayan, hahabulin daw niya yun at kailangan may managot. At sino yung ang gagawa nun? Yung kanyang napiling tatakbong vice presidente. Ang gagawa, no? Yun ang trabaho niya magiging bilang vice presidente niya sa darating na mga taon sa 2028. So, let's see, mga lalabs, mga bayot. So, wala pa rin makakatalo kay VP Sara. Kaya siguro si Rafi Tulfo, ay di natin alam, si Rafi Tulfo, baka tatakbo din yan. Mag-aanunsyo yan mga ilang araw ngayon. Or mga ilang buwan. Pinapaano pa nila ngayon, kinokondisyon pa siguro.